Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem at nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako'y nahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay paggunita ng kapisahan ng kalinis-linisang puso ng Mahal na Birheng Maria. Atin po munang balikan ang ilan sa mga salita na ibinigay sa atin ni Jesus upang patuloy nating maging gabay. Nung Lunes, ipinahayag sa atin ni Jesus na mas makita nawa natin ang mga bagay na magsasabi sa ating mapalad tayo kaysa sa mga bagay na kawawa tayo. Kaya nga sabi ni Kristo, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. So anumang sitwasyon, sa anumang kalagayan natin, lagi natin tingnan, para bang be positive at mas maging mapagpasalamat sa Diyos sa mga biyaya kaysa ang magreklamo. Nung Martes, ang kasunod naman nito ay sinabi niya, "Kayo'y mga asin, kayo'y mga ilaw sa sanlibutan." Ito ay misyon natin na magdulot ng lasa, magdulot ng kaligayahan, o magdulot ng liwanag sa mundo. Hindi kadiliman, kundi liwanag. At sinabi rin ni Kristo nung Miyerkules na hindi siya naparito upang pawalang bisa, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga utos ng Diyos. Nung Huwebes naman, ang paghahabilin ni Jesus sa kanyang mga alagad bago ito isugo sa isang misyon, sinabi niya, "Humayo kayo't ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos." Ang pinaka dapat nilang dala
ay ang kapayapaan mula sa Panginoon. Kaya nga sabi rin no, na kapag maibigin sa kapayapaan ang inyong mapupuntahan, sa kanila ang kapayapaan. Pero kung hindi ito magkakaroon. Kahapon sa pagdiriwang natin ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ang paanyaya niya sa atin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Ngayon, sa pagdiriwang natin ng kalinis-linisang puso ni Jesus at sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang mga salita ni Jesus na, hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking Ama? Na magandang paalala po, lalo tigit sa mga magulang no, na baka nawawala, at magandang tanungin, sino ang nawawala? Ang mga anak ba o mga magulang? Isang halimbawa po no, na matututunan natin dito sa mag-asawang ito sa ating Ebanghelyo, sa kabila ng kanilang naging kakulangan, sila ay hindi nagwala, hindi nagsisihan, kundi sabay nilang hinanap si Jesus at ito'y natagpuan nila sa templo, sa tahanan ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, maganda po na makita rin natin saan ba natin madalas dinadala ang mga bata. Kasi responsibilidad ng mga magulang na sa murang edad, ang mga bata dapat ninyong kasakasama kapag kayo ay nagpupunta sa simbahan, kapag kayo ay nagsisimba. At kapag ginawa natin yan, sa kanilang paglaki, alam mo kung saan sila matatagpuan. Kaya ngayon, kung titinan din natin, nasaan ang mga bata, nasaan ang kabataan, kung hindi nasa mall, nasa lansangan, kung hindi man nakatambay sa social media. Kaya nawa, no, makita natin yung kahalagahan na mga magulang dinadala ang mga anak sa simbahan. Amen?